And we are live. Good morning, good afternoon, and good evening, wherever which part of the world you are right now. And my name is Girly. I am the face behind this business page, and I am a single mom of three beautiful kids. I work as a full-time healthcare worker and also a digital entrepreneur. Originally from the Philippines and currently living here in Norway. And today, mayroon po akong guest na aking business partner from the UK and she's going to share her journey since she started this online business from the hesitant to confident. And Sis Lisa, can you introduce yourself? Yes, ang marhay na udto po sa Indugabos. So, Bicolana po ako. So, I'm giving a greetings po in Bicol. So, good afternoon. Time check is 12:08 dito po sa England. Nakatira po ako dito sa England. At sabi ko nga kanina, Bicolana po ako, isang nurse, may asawa. At kami ay naninirahan na dito sa England for more than 23 years. Wow. At itong online business ay ang aking side hustle. Yes, halos sa lahat tayo dito ngayon sa online business is we're doing it a side hustle. Pero yung iba, since naging successful na sila, so retired early na sila. So sis Lisa, ano yung tawag dito, yung story mo from hesitant to confident kasi since nakilala kita from sa June at talagang doon talaga nakita ko yung improvement at naging confident ka na mag-doing go lives. Halos everyday na talaga yun. Sabi ko, wow, talaga. Can you share your story? Oo nga eh. Yung journey ko talaga din from hesitant to confident. Siguro, nung nag-start ako ng online business, talagang naghahanap na talaga ako ng isang side hustle kasi working in the hospital for more than ilang taon na ako nagtatrabaho, Diyos ko, dahil ang tagal na. So, napapagod na talaga, nakakapagod na. So, I've been looking for a side hustle. Ang gusto ko rin talaga online, pero I really don't know where to start. So one day, nang makita ko yung ad sa social media, specifically sa YouTube, na isang nurse din. So naka-resonate ako sa kanya kasi kahit wala kaming anak ni Harry, pero yung pagod na rin siya sa magtrabaho and then yung gusto niya yung quality time. So kaming dalawa ni Harry, gusto ko yung may more kaming quality time together. And then, so nag-register ako ng name and email address ko at napanood ko yung free webinar. So nakita ko yung, sabi ko, nako, so it's social media marketing, di ba? So may expose ako sa sa social media na sabi ko, kaya ko ba to? Kasi hindi naman nga ako yung tao na yung palalay or yung mag-expose sa social media. At isa din yung hindi ako tech savvy. Yes, naggagamit ako ng sa computer, pero yung basic lang, yung more of sa nursing namin, 'di ba? Iba naman 'to eh, 'di ba? May mga ang daming social media platform. Pero talagang yung desire ko, talagang gusto ko, sabi ko walang mangyayari, talagang naghahanap ako. So, and then nakita ko yung potential ng business, 'di ba? So, kahit hisitan ako, because na yung aking pangarap ko para sa sarili ko, para sa pamilya ko, para sa aming dalawa ni Harry, yun talaga ang nag-push sa akin na sabi ko, go for it. And then, ang kagandahan lang naman din, di ba, na yung, nung una talaga din, I started with just yung mga picture lang, di ba? Kasi sabi ko, I'm not ready yung ganito, yung expose mo ang sarili mo na magsasalita ka or what. Hindi naman nga ito yung tawag nito. You don't need to jump
straight away. You do it slowly. Ganyan ang ginawa ko. Sabi ka, hesitant ako, pero I do it slowly. So, noon, di ba na one time nasabi ko sa'yo na ang pagpindot lang ng Go Live is, hirap na hirap ako. Pero ngayon, as the days goes, as yung pinuput ko siya into practice, so, nagiging somehow confident ako. I'm still building my confidence for myself, pero yun na nga, sabi ko, push lang. And then, nung pagkaano nga rin yung sa tech sabi, ang kagandahan sa business naman natin, di ba, parang it's all in one box na, all. Meron tayong yung training na step by step na kailangan na lang nating i-follow, sabi ko, is matututunan, di ba? Sinasabi nga nila na yung practice makes it perfect. Di ba? Yung kahit small step lang na ginagawa ko, alam ko na na in the end, dumadagdag. Kaya yung pagiging hesitant ko ngayon, hindi pa man talaga totally confident, pero I'm getting there. Di ba? So yun naman tayo, di ba? Kailangan muna nating, kailangan mo muna para sa akin yung i-assess mo yung sarili mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Di ba? Kasi naman, lahat, di ba sa lahat ng bagay napapag-aralan. So, kahit, napapag-aralan. And then, yung yung meron ka lang talagang drive. You have the drive na talagang para mag-push sa'yo na, na gawin mo. Kasi, sabi ko nga, looking back 2 years ago from now, somehow, I'm really proud. Ikaw rin nagsabi, ikaw yung isa rin sa mga na nag-comment sa akin pag nag-go live ako, di ba? Sabi niya, ang laki na nang in-improve ko, di ba? So, nakikita yung ibang tao na nagsasabi sa akin na ganoon. So, that is already one proof na me being hesitant before, then I am also, you get me, nandun na rin ako sa ko. Oo, di ba? So, yung pagiging hesitant ko, we have to go on that process. Lahat tayo doon. Kumbaga sa atin, nagsisimula tayo sa 0, di ba? 0, 1, 2, 3. So, doon tayo na sa buhay naman, di ba? Sa hirap ng buhay ngayon din talaga. Yun ang natin. Ikaw, di ba? Alam ko na pinasok mo din to kasi mayroon ka ring pangarap, di ba? Sa anak mo, para sa iyo at sa pamilya mo. So, ganun din tayo, di ba? And then, ikaw din, hesitant ka din. Pero, alam naman natin, di ba, na kailangan natin na hindi lang nga isang side hustle. Kung mas marami pa tayong side hustle, di mas maganda. Sabi nga nila, ito di ba, yung artista nga, may pera na. Pero, bakit? Anong ginagawa nila? They're also looking for another investment. Bakit? Kasi alam nila, yung pag-artista is hindi forever. Tama. Ang sa akin is, ayokong magtrabaho na until at the age of 67. Kasi I want to enjoy life, di ba? Nagtrabaho na tayo ng ilang taon. So, why not give yourself as well that time na yung ma-enjoy mo at the same time yung buhay na hindi mo na kailangan pang maghintay kung kailan ka na 67 na wala ka ng energy na gawin. So, yun talaga ang nag-aano sa akin. Dito na papasok yung motivation ko na yun yung pangarap ko. Pangarap ko para sa sarili ko. Pangarap ko para sa pamilya ko. Pangarap ko na makapag-retire kami ng maaga. Yun ang talagang nagpupush sa akin na ipagpatuloy. Yun yan, na ipagpatuloy. Kasi marami na akong masasabi nila ko. Hindi ba sabi okay. Para ma-inspired yung ating mga nanonood pa. Kasi yung lagi ko tong sinasabi na yung mga nakakakilala talaga sa akin, magsasabi talaga sila na nagtatanong sila na, Ngelisa, ano yung pinasak mo? Sabi ko, pinasak ko ang online business. So, I share with them. So, pero sinasabi nga na darating talaga sa buhay. Ito, dumating talaga, there was a turning point sa buhay ko.
o dito sa trabaho ko na talagang nag-push sa akin na I have to do something now. Hindi ko na to. Kasi dati may nakikita na ako, pero ignore ko lang siya. I remember ikaw, di ba dati sabi mo na ikaw dati noon is okay pa naman yung ano mo, di ba? Life is all, di ba? Kaya sige lang, may nakikita ka, sige lang. Pero di ba merang isang yung isang instance sa buhay mo na nag-drive you kung bakit mo to pinasok. Ganon din ako. Yeah. Na pagod talaga. Asing super pagod sa trabaho. Tapos pagdating ko dito, sabi ko, Lord, Lord, hanggang ganito lang ba? Hanggang sa pag-retire ko? Sabi ko, hindi. Sabi ko, ayoko. So, doon ko nakita yung ad. Doon ko nakita yung yun na, and then, doon ako nagtingin. So, an impulse ko yun. Kasi there was an impulse ko. Yeah. Pero ang ginawa ko, yun na nga, nag-register ako. May hesitation nga ako dahil nga nung sinabi ko sa'yo, hindi naman ako sabihin ganito, kaya ko ba to? Pero there's that driving force just really keep me on going. So, yun. So, siguro, yun ang aking journey from my being hesitant and slowly getting out of my comfort zone, getting more confident na gawin ito. Sinasabi nga nung isa ko pang, yung isang na hindi naman na yung mag-go live ka at the moment. So, kasi syempre baka matakot, ay hindi ko yan kaya, di ba? I started with that na ayaw ko, di ba? Yeah. Nagsimula ako sa business na picture lang ako kasi hindi ko pa kaya. Pero as I build my confidence, doon na lumalabas na I'm also getting out slowly, di ba? Doon na rin lumalabas yung pagiging, sabi ko talagang may kailangan akong gawin. So, that's why I'm here now. Yeah, di ba? Ang ganda lang kasi talagang kailangan mo lumabas sa comfort zone mo paunti-unti. Kasi tayo ang iniisip natin kasi is ay, social media, mamaya mabash ako dyan, o di ba? Parang takot kang may negative na comments yung tao sa'yo. Pero, kung hindi tayo lalabas dun sa comfort zone natin, tapos kung hindi natin ita-try, wala talagang pagbabago sa buhay natin. Talagang, kung maging kontento ka lang sa life mo na 9 to 5 jobs, tapos tiis-tiis kayo sa pagod mo araw-araw, naku, talagang dyan ka lang. So, walang mangyayari. Wala ding growth na mangyayari. Walang learnings, walang ganun. So, maganda dito sa atin kasi marami tayong natutunan. Hindi lang yung magiging tech-savvy tayo or hindi lang yung pag-go live. Yung personal growth talagang malaki yung pinapago sa atin. Diba? Yun yung sa akin. Kasi yung sa akin na journey ko is talagang mahirap din, lalo na ngayon, di ba, katatapos ko lang ng radiation. Ayaw ko ngang mag-live sana kasi parang yung feeling ko after ko ng radiation, parang tumaba yung mukha ko, parang ano siya naman, parang swollen. Pero sabi naman ng mga hindi, parang pumayat ka nga. Sabi ko, ay, gano'n. So, sabi ko, okay, go na. Kung hindi ko siya i-go, sinong gagawa nun para sa akin, di ba? Kung gusto ko may ma-change sa buhay ko at kung hindi ko gagawin, sinong gagawa yun para sa akin? Wala, di ba? So, kailangan kong mag-step out din sa comfort zone ko. So, talagang yun yung nakita ko sa'yo, malaking progress. Sabi ko, wow ha. Sabi ko, wow ha. Mas nalalamangan na yata ako nito sa Go Live ha. Parang na-amaze nga ako. Sabi ko, wow. Tapos sabi ko, wow, ako nag-umpisa lang sa 2 minutes na go live, tapos ikaw inaabot ka na ng half hour. Oo, 30. Parang sabi mo lang, ay, wala akong topic, pero mag-go live na ako, try ko lang. So habang nakaupo ka, nag-go live ka, natapos mo na in 30 minutes. Parang marami ka rin naiisip minsan, di ba? Kasi it's really more of sharing. Kaya nga ito ginagawa natin din to go live. Kasi yung nakakapanood, di ba? Yung makakapanood nito, at least ma-enlighten sila. So makita nila kung ano bang sinasabi natin. Kaya lagi ko itong sinasabi na
yung maghanap ng side hustle ngayon, kasi diba sinasabi, mga karamihan sa mga Pilipino, hindi lang is mga raketera, di ba? Yeah. Naghanap tayo ng racket. So, our purpose is really to let other people know na merong isang online business na legitimate. Yeah. Ang kailangan lang nilang gawin muna is silipin kung ano ang online business na to. And then, tapos mag-decide sila. Kasi hindi naman natin ito ipupush, di ba? Kasi kung mag-start man sila, itong negosyo natin, sarili natin tong negosyo, di ba? So, for your business to be successful, kailangan mo rin na may gawin ka, di ba? Hindi po pwede tutulong-tulong ka na rin, di ba? Kaya itong ginagawa natin. And then, that's the reason why we want to inspire other people na, yun na nga sabi ko kanina na sa hirap ng buhay ngayon, di ba? No, kailangan talaga natin na maghanap. Kung titingnan mo nga, nurse na ako, di ba? Kung titingnan, okay na rin ang sahod ko. Sa yung ibang mga business partner, mga doktor, mga accountant, mga engineer, bakit nila pinapasok? Kasi alam nila na yung hirap ng buhay ngayon, di ba? So yun. Imagine mo yung mga doktor, malaki na yung sinasahod nila ha. Pero nandito pa sa ating business kasi pag doktor ka, malaki nga yung sinasahod mo, pero wala kang time freedom. Kulang lagi yung oras mo sa pamilya mo, sa anak mo. O i-meet mo lang yung mga friends mo kung kailan ka lang may time. So, paano pag wala laging time? Wala. Yun. Tapos yung sinabi mo, sis, the freedom. Anong binibigay nito ng business opportunity nito is the freedom. The freedom for you to enjoy what you love doing. Di ba? Yeah. Kasi ang kagandahan nga sa online nito is yung sa business natin is the automation, the flexibility. Kasi ikaw, alam mo, di ba? Nandun ako sa Pilipinas, bit-bit ko siya. So I'm having two birds. I'm having pleasure, spending time with my family, but at the same time, the business comes with me, di ba? So, yun ang kagandahan din talaga nito. Oo, kasi kung mayroon ka namang smartphone, may laptop ka, bit-bit mo lang siya kung saan ka pupunta. Walang problema, dala-dala mo yung negosyo mo. Diba? Yeah. Kahit nag-i-enjoy ka dun yung oras mo para sa mga pamilya mo, nag-i-enjoy ka, yung business mo nag-run in the background. So, talagang yun yung pinakamaganda na i-side hustle mo. Kasi hindi mo kailangan, kung busy ka man sa work mo, hindi mo kailangang mag-focus dun sa business mo kasi nagra-round on the background siya. So, walang problema yun. At least kung may time ka na after work, so doon mo nasisilipin yung business mo. Or bago ka matulog. Yun. So, yun ang maganda. So, yun nga, sabi mo na dala-dala mo yung business mo kung saan ka magpunta. Yes. Diba? Parang ang sarap naman ng ganung life na magta-travel ka around the world. Tapos bit mo yung negosyo mo, tapos magulat ka na lang may income sa bangko mo. Diba? I think yan ang ultimate goal natin, di ba sis? Yeah. Ultimate goal natin talaga. The freedom to do more what you love. Yeah. Kasi bakit hindi? Mayroon palang ganitong negosyo na pwede mong bitbitin kahit saan. Bakit hindi mo i-try? Bakit hindi? Diba? Kung mai-enjoy mo yung free time mo na kasama yung pamilya mo, kasama yung mga kaibigan mo, why not? Yes. Mayroon ka bang ibang message sa ating mga mensahe para sa ating mga viewers? And andyan pala si Lala, yung kambal mo nanonood. Hi, Lala. Hi, Lala. Thank you for watching. Alam mo ba kung minsan gusto ko mag-go live. Sabi ko lang mag-join ka. Sabi ko, we will just do a rundown na mag-go live. At least sabi ko makilala ka. Kasi yun naman din, di ba? Yung pag-go live natin is pinakita natin kung ano talaga tayo, anong buhay natin, di ba? Behind the scene or being a digital business owner, being a nurse, yung pinapakita ko kahit nga sa kusina, pinapakita ko. Kasi parang ganoon. So, ang advice ko lang, and really thank you for watching, pero thank you for always supporting
Yeah, she's always there watching your live. Yeah, ayun na nga. So, ang ano ko lang is, yung masasabi ko lang is, if you have a big dreams, kung meron kang pangarap para sa sarili mo, para sa pangarap mo, all you need to do, pwedeng maabot yun. Yeah. May paraan at maabot natin yon. Pero ang unang step is really to get out, take the bold step to start. Yeah. To start na maging curious ka, di ba? Maging curious ka na, ano ba yan? Kasi yun ang ginawa ko, di ba? So, nakita ko, na-curious ako, ano ba yan? Sinilip ko anong nasa loob ng business. So, pinanood ko yung webinar. Then, I want more information, di ba? So, I want more information. So, kasi sabi ko, maganda. Pero obviously, kailangan ko pa ng more information. And I paid the $149 US dollar, di ba? Which is refundable. Refundable for 30 days. Kasi doon makikita mo kung ano talaga yung business natin. And then kung ano yung nagbabayad ng commission. And then the company that is already been running for more than 50 years. So, nung inano yun, so, inassess ko din. So, yun, inassess kong sarili ko, parang ano, tapos nakita ko yung potential nito. So, that's the reason why nandito tayo ngayon, di ba? So, yun lang. So, take that bold step na, take that leap of ang faith na sinasabi nila, na gawin mo to para sa sarili mo, para sa pangarap mo. Yes, the journey, my journey, hindi man siya, there's always ups and down, okay? There's time na I feel down, there's time I feel high, pero I know that this is just the part of the journey, okay? May sidetrack man, pero always yung sinasabi ko nga, my motivation is my big why. Bakit ko to pinapasok? Kuminsan, sometimes I feel low. Pero at the end of the day, pagkatapos pa rin ng duty ko na pagod ako, Lisa, parang ganoon. So, yun din. Make your, yung pangarap mo sa buhay mo, yun ang gawin mong malaki mong motivation para na pasok na, okay pang anumang negosyo na pwede mong magawa. Kasi, sabi ko nga kanina, na natin na dalawa, na walang gagawa niyaan para sa'yo, kundi ikaw lang, sarili lang natin. Kasi, nakita, di ba, ang dami kong mga taong ina-admire, nagit mo, ina-admire sa loob ng business na to. Kasi, I know yung mga story nila, how they started, how the struggle, how many na yung mga struggle nila. Pero where they are now, they're really enjoying. Yun din ang aim ko eh. Sabi ko nga, Lord, I'm not really aiming for a big one. Sabi ko, not for a big one. I'm happy with maybe 500 to 1,000. Pero at least yung sabi ko na, hindi ko na kailangan pang, sabi ko, Diyos ko, sabi ko, saan ko to kukunin na pera? Di ba? Gusto ko mag-travel. Nag-isisip pa ako, parang kulang man, wala man akong budget. Or kung mag-travel man ako, gagamitin credit card, tapos pagdating utang, di ba? So, ayun, yung mga and then, ito rin ko din. So, something, ang dami ko nang sinabi, life is too short, di ba? Yeah, tama. Life is too short. So, na-realize ko yung mga mahal sa buhay mo, kuminsan hindi mo napansin, wala na. So, kailan mo pa yan, di ba? So, you have really to, yung mga, maraming lesson sa buhay, di ba? Maraming lesson sa buhay. Ako, lesson sa buhay ko, yung mga pinagdaanan, something ganoon. That makes me more stronger person. And then that makes me more, yan ang mga motivation ko na, I deserve more. We deserve more. Yeah. So, kailangan may gawin muna din tayo. Kasi sabi nga din nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.
do something first. Kasi alam mo yan, sabi nga din nila, pasasalamatan mo ang sarili mo in the future sa steps na ginawa mo ngayon. So, yun lang ang akin. So, to recap, take that bold step, kung talagang sila interesado na malaman kung ano pa man yung aming negosyo, kung ano man ang aming pinagsasabi dito, is connect with us. Nandyan po kami. This is Girly. Give a comment. And then we will help you. We'll give you the access for the free webinar. Nasabi ko nga, libre siya na kailangan yung panoorin. And then you decide. Sabi nga, walang mawawala kasi free pa naman yun. Giving you all the information that you need to do until yung sinasabi nga magbayad ka ng 149, because with the 149, ma-access mo yung private group namin, kung sino yung mga di ba? And then the clinics na nandoon. Pero at the end of the day, it's you who will decide kung para sa inyo ang business na to. So first is, the action that you need to do is really be bold enough to achieve your dreams. O, yan ang aking... Yan. Yan, yun po. Narinig nyo na po yung advice ni Sis Lisa, no? Take that bold action. Yun ang kailangan. At para sa akin, kung malaki talaga yung pangarap mo, mayroon kang malaking pangarap, big dream, chase your dream. Huwag kang tutulog-tulog dyan kasi walang mangyayari. Kailangan mong mag-take ng action. So, yun lang. I hope na lahat kayo na-inspire sa story ni Sis Lisa, no? Yung story ko sa sunod ko na i-share, parang sa sunod ko na siya i-share pag na ako, medyo okay na ako sa Go Live. Parang ngayon kasi parang feeling ko after ng radiation, nawawala minsan yung utak ko. Ewan ko lang. Pero I'll be back soon. Yeah, talagang babalik ako mag-uumpisa ako dun sa puno na nagto 2 minutes sa live. Pero ngayon almost 30 minutes tayo nag-go live, so okay na yun siya. Yeah. Thank you, Sis Lisa, and thank you, Sis Hala, for watching, and see you again soon, guys. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye, everybody. Marahay na hapon ulit sa Indo.